So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Ang iba kundi Judge Janan. Okay guys, tuloy tayo sa Motus reviews. Kaya nga nasabi ko sa inyo, September, October, bigay nyo muna sa akin yan, yung 2 buwan na yan, para ilagay natin dito yung mga battles na gusto ko mapanood sa Motus, sa Flip Top. Yung mga requests, I don't know kung kailan ko ulit mababalikan, yung mga nasa notebook at yung mga comments nyo. Pero huwag kayo mag-alala, nakalista yung lahat. At hindi ko rin alam kung kailan ko isisingit yung 2013 Isa Buhay. Pero ang plano ko kasi is 2013 Isa Buhay tsaka yung 1UP 5 pag-iisahin ko sa loob ng isang buwan. So, yun yung pinakamagandang pinakamagandang tandem. So, if hindi natin magagawa ngayong taon yon, siguro first month ng 2025 yun ang gagawin natin. Yun yung pinaka-assignment natin. Pero so far, ang pinaka-focus ko talaga ngayon is mapanood yung mga ibang battles or yung mapanood yung mga gusto kong laban dito sa Motus para mabalikan natin yung mga previews, no, yung mga unwatched battles natin sa liga na to. Yun lang talaga yung pinaka-focus ko, kaya humingi ako sa inyo ng 2 months, at least 2 months para mapagkasya ko yung mga gusto kong mapanood dito. Then, lagay natin yung mga request nyo siguro by November, December, 'di ba? Pero may isisingit pa rin tayo doon. Okay? So, yun, depende. Pero kayo mag-alala, lahat ng request nakalista, lahat ng request mare-review. Okay? So, stay tuned lang palagi sa channel natin, at maraming salamat agad sa inyo. So, yun, Pactisoy vs Poison 13, huwag natin patagalin. Let's go. Pinili mauna ni Pactisoy. Unang banat kay Pactisoy, Hanot 3. Pakinggan natin, laban to. Ugyaw na ba, ugyaw? Sir! Yung hiningi ko sa'yo yung 3rd class, ba't binigay mo di nag-aral? Sa freestyle si Kairan, tinalo mo yung peking Ilonggo, ngayon patay ka sa original! Yo! Damo gambal na hindi ko sa kuno masarangan! Yung di puta, limpes ang gamay, gawbran ako sa churisuan! Ganit tandaan nyo, siya yung diado, kay wifi aliga sa inside, puta, gapamutos na ko! Sagad kuya sa putsanay, ariagin bayaan ni Patreng kay lawlaw sa packing! Mag-deliver, damo pa ni Arte ang yung di puta! Ako yung isa ko lang ka-deliver, chorizo, dako na, ginansya! Castillo! Ano, yung bayaw mo, lilibel ba? Tangin na ang cute ng ilong, parang baby's mag. Pwede pa long press? Pag nag-deliver to, parang na-stroke na naghahanap ng katapress, tapos sasayaw ng cha-cha. Ginagago yung sarili para yung crowd mapa-impress. Pero imbes na mag-cha-cha, na mag-on ka na lang, bes, di ka ba na-depress? Taga Santo, Maribeles? Pero alam nyo ba kung ano yung Maribeles? No. Pag inantot ni JD, asawa niya, nandiyan na si Paring Poison, Maribeles. Get? Gago. Maribeles. Pero ako yung minado na lugi talaga, kasi usapang rhyme si Poison napakalakas. Kasi si Poison napakalakas. Nairam niya nga yung weed sa saranggola, tangin ng slant rhyme pataas. Kung bataan ka sa inyo, it means alalay ka lang, kaya wag kang mag-angas. Dito sa amin, kung bataan ka, may sanggol na lalabas. Yo, sanggol na lalabas. Salamat, sir, dahil apoy ko'y lumakas. Ako'y laging handa kahit di naka-boy scout yung attire. Natripan ko mag-camping kaya nagka-bonfire. Sa 3GS, si M-Site at si Shernan yung pinuno. Ikaw tong kahoy pero di ka nagkapapel na mamuno. Pati lyrics ni Lucas sa kanta, pinangbatil ng puta. Ano raw? Magnanakaw! Magnanakaw! Puta! Ayota choke.
Anong joke? Yung magnanakaw may modus na ginawa, kaya may biglaang nawala. Ganyan yung style ni Poison. Fake joke. May espasyo para yung crowd mapareact. Parang 3310 kaya may space impact. Okay. Kaya nung upgraded. 3310 Space Impact. So, yung Nokia before, yung mga di-keypad na cellphone, yun yung laro Space Impact, laro yun sa cellphone sa, hindi lang naman sa 3310 na na cellphone. Sa lahat, halos lahat ng Nokia na di-keypad before, yun yung cellphone, yun yung laro So, yun. May espasyo para yung crowd mapareact. Parang 3310 kaya may space impact. Kaya nung upgraded, old model ka gago. Ano sa tingin mo? Kaya mo kong mamain rito? Tarantado, 5 times champion tong karap mo. Kung malakas ka sa flip top, dito ikay mahinang nilalang. Kung si Poison ka sa inyo dito, si Poison ka lang. Kabalit daw ni Looney, talagang kulang-kulang. Si Looney may mala-impactong lyrics, ikaw impacto lang. Si Looney, puro pagpumunchline. Itong si Poise, puro waistline. Ang pangit naman ng postura, lalo na yung itsura, kaya sa looks, di umubra. Okay. Bouncer lang yung kalaban mo, natalo ka pa. Putang ina mo, Gregory, tuloy natin yung istorya. Ako si Santino. Tangina mo, Gregory, tuloy natin yung storya. Ako si Santino. Tay, ba't niloko mo si inay? May binuntis ka raw at pinatira mo pa sa bahay. Ilang araw na lang lalabas na yung sanggol. Kaya kailangan tumalaman ni Kuya Tanggol. Ay, Tanggol. Si Rigor pala yun. Si Rigor pala yun. Si Gregor pala to. Pasensya na, mali ang aking nabanggit. Pero pasok pa rin kasi Rigor man o Gregor pa rin yung may kabet. Yo! Pero seryoso na, ituloy natin yung istorya. Ako si Dolpo, isa sa mga... Yo! Seryoso na! Ako si Dolpo, isa sa mga pulis na kay Gregor umaresto. Umakyat ka sa mobile, dadalhin ka sa presinto. At nung kami mapadbad sa lugar na walang tao, si Gregor ay aming pinababat, pinaluhod. Putang ina mo, Gregor! Ito'y ganti para sa babaeng nakabistida na naglalakad sa iskinita ng ermita na sinaksak mo sa tagiliran ng lanseta. Sa wakas, makakamta na ni Lando yung ustisya at may ganti ko na rin yung mahal kong kapatid na si Elsa. Kaya siya ay... Yun, maganda yun. Ang ganda nung ang ganda nung... Ito mahaba yung round ni Paktisoy, men. Actually, dapat mamaya pa ako magsasalita. Mamaya pa sana ako magko-comment. Pero, yun. Unang mako-comment ko dito is yung haba ng round niya. Pang 2 rounds na yung in-spit niya dito. Pero, yun. Yung pinaka nagustuhan kong concept niya dito is yung, yung Gregor. Kapatid niya si Elsa. Na hustisya ni Lando. 'Di ba? So, parang pinapalabas niya dito is kapatid niya si Elsa na nahuli na si Gregor, pinakat sa mobile, yung kwento, ang ganda ng kwento. At kung kasi kung hindi nyo pa napapakinggan yung kanta ni Poison 13 na Gregor, sequel yon sa Lando ni Glock 9. Kumbaga ginawa niya ng ibang point of view. Kasi yung kay Lando ni Glock 9, 'di ba? Alam niyo naman siguro yung Lando ni Glock 9. Kung hindi niyo pa napapanood yung Gregor ni Poison 13, panoorin niyo, pakinggan niyo. Connected 'yon. Pero alam ko meron ng Gregor part 2, pero hindi siya gano'n. Para sa akin, mas okay yung 1 Tapos yung pinakita ni Paktisoy dito na concept na kwento, ang ganda, nagustuhan ko 'yon. Nagustuhan ko yung kwento. Yun lang yung pinaka nagustuhan ko sa buong round ni although di pa naman tapos yung buong round 1 ni Paktisoy, pero pakinggan pa rin natin to. Nalilando yung ustisya
At may ganti ko na rin yung mahal kong kapatid na si Elsa. Kaya siya ay aking nilapitan, tinutukan, binaril sa bunbunan. Papalabasin na ng laban. Unsolved na yung kaso. Kaya ang kwento na to muli kong sinasarado. Di ako hingi ng tawad, Grigor, dahil ito'y sinasadya ko. Kanina, binigyan kita ng tubig. Kahit may tubigan ka na. Sigat ka na, pero sa tingin ko nauuwaw ka pa. Sige, rounds mo na, galingan mo habang may lakas ka pa. Okay, so ang haba, ayun, to be honest, ang haba ng round ni Pactisoy dito. Pero yung concept niya about dun sa, parang ginawa niya rin ng sequel yung ginawa na nga ni Poison 13 ng sequel yung Lando, na Gregor, 1 and 2, may part 1 and part 2 yon. As ginawa niya rin ng kwento or ng sequel yung Gregor. At nagustuhan ko yung kwento ni Pactisoy doon. Pero, still, although hindi ko alam kung kung promo battle to or hindi, pero ilagi naman tayo nagja-judge ng non-tournament battle, so even promo to, hindi ko alam I'm not sure, pero sana wag promo, no? Pero yun, para sa akin, naging dragging yung ibang mga angulo, tapos sa delivery rin, no, ni Pactisoy. Feeling ko may hindi ganun kalinaw na mga linya. Hindi siya masyadong maintindihan. Para sa akin lang naman. Kasi yung kung paano niya ini-spit or paano niya dinideliver yung mga linya is hindi ganun hindi ganun kalinaw. Pero yung concept ang pinaka nagustuhan ko dito about dun sa Gregor, Lando, naiganti na yung mahal kong kapatid na si Elsa. Okay yun, pasok yun. Yun lang. The rest, naging flat or nakulangan ako sa pinaka-direct na punto at suntok para kay Poison. Since Poison 13 yan, men, alam na natin yung kalidad ng isang Poison at I think hindi enough yung mga pinakita ni Pactisoy dito. Even sobrang haba ng round niya, hindi naging enough yun para pumuntos ng malaki at malakas si Pactisoy against Poison. So, yun lang. Haba ng oras tumudo. Binigyan pa ako ng tubig. Nauuhaw daw ako. Buti nga tinanggap ko yung tubig niya bilang pagtanggap sa hamon niya. Kasi kung ako magpapainom sa'yo ng tubig, tang ina mo, malalason ka. 1, 2, 3, tapos walang bilang yung nagsabi. Isang bobot batukan. Kakabilang mo na bilanggo ka bilang talunan dahil ito ay boxing match. Mali ka nang nakalaro. Magkakabilang ka lang pag hindi ka na makatayo. 1, 2, 3 mo mukha mo. Di ka ba naiilang? Ironic na wala kang kwenta. Paano ka magbibilang? Pero sige, andyan na yan. Panigurado walang takas. Ang 13 ay hindi lang bilang, pahiwatig pa ng malas. Ganon pa man, magandang gabi. Ikaw pala si Pactisoy, iho? Tisoy! Puta! Ganto pala mga tisoy dito? Tingnan nyo naman itsura nito. Sinong di mai-intimidate? Ganto pala sa Iloilo, pati unggoy may birth certificate. Pagkalaban to ang boring. Yung pagmumuka annoying. Ganto itsura ng mga pahinante ng truck na mahilig mag-catcalling. Psych, grabe oy. Yung kalaban, Pactisoy, malabo yang makadikit kahit mukha yang rugby boy. Speaking of rugby, lahat ng tropa mong dikit lagi ka lang sinasarkastic. Kahit pangit battle mo, sinasabihan nilang classic. Pagtalikod, parang gago tol. Si Pacti mukhang adik. Rugby nga eh, huwag kang magtaka kung ba't ka pinaplastic. Pabigat ka daw sa tropa pag ikay sinusumpong. Pabigat pa sa asawa, lagi kang sinusumbong. Pati ba naman sa bahay, pabigat ka lang gunggong. Kaya pag bumabagyo, nilalagay ka sa bubong. Okay. Sabi na eh. Napunta din ng Iloilo sa tagal ng panahon. May mainit na pagtanggap, kaya salamat para doon.
Uulitin ko lang to, mukhang hindi mo alam yon. Tingin mo dito battle rap, tingin ko dito bakasyon. Paano, Paktisoy? Basic. Tang ina, sinimplehan lang ni Poison 13. Yun yung yun yung pinaka unang masasabi ko. Sobrang sinimplehan lang ni Poison 13, no. Tapos yung ender niya, no, tingin mo dito battle, tingin ko dito bakasyon. Alam mo yun? Although I think narinig ko na yun sa ibang battle MC. Feeling ko nga sa kanya pa rin yun, sa kay ko rin narinig kay Poison, di ko lang alam. Pero the fact na nasingit niya yun tapos ginawa niyang ender, alakas pa rin ng dating. Yun, simple lang eh. Simpleng round lang para kay Poison at sobrang epektibo. Yun yung wala sa performance ni Paktisoy, even na sobrang haba ng round niya. Nagantay ako ng isang solido na punch, no? Solidong punchline, solidong punto, 'di ba? Although yes, maganda yung concept about dun sa Gregor, maganda 'yon. Pero not enough para mauga mo yung isang Poison. Then si Poison, tangina, umpisa pa lang, rebat pa lang, actually pasok na eh. Tapos pagdating sa sulat, sobrang sinimplehan niya, pero andun yung DN, andun yung suntok, andun yung haymakers, andun yung punchline. Kaya ang layo no? Para sa akin, ang layo nung naging gap sa sulat. Especially sa delivery din. Sobrang kalmado ni Sobrang kalmado ni Poison. 'Di ba? Hindi siya naghahabol sa hininga niya. Spit lang siya, cool. Tapos yung impact sa tao, sa nakikinig, malakas. So, yun yung pinagkaiba. Yun naman yung wala sa performance ni Paktisoy, na sabi ko nga, 'di ba, hindi naging ganun kaganda yung pagdi-deliver niya kasi may mga ibang linya na hindi maintindihan, 'di ba? So, regardless yung mga, di ko alam kung anong language yung Bisaya or Ilonggo, di ko alam. Pero regardless, mas naging epektibo si Poison 13 dito. Sobrang sinimplehan niya pero sobrang effective. So, yun, 10-7 in favor of Poison 13. Kaya kayo iniiwan eh. Talagang gago. Anong rugby, gago, nagsasabu ako? Gago. Agis sa bubong. May rooftop kami. Gago ka, pre. Sa Manila, ang Ilonggo, tangaksin, pero may ginasayaan sa mga yuti puta. Pero hindi ka mo magkabalaka, kay mabalos ta. Pero kinangnan, pasakay ka mo tanan, ha? Maguntat ko gani ang balogyaw ka mo tanan. Hoy, Poison! Tsura mo daw tsangaw! Di ka magpadayaw kay baho mo daw layaw! Olas na kidney to duwa nyugyaw! Ayos, di ba? Kabalos na ta! Kahit anuan yung natsura ni Poison daw ungo, abiya punchline. Hindi ko naintindihan yon, pero feeling ko siya. Hindi ko, to be honest, hindi ko siya maintindihan, pero based sa body language at kung paano niya dinideliver, parang siya. Parang yung ginawa ni Smaglas kay Sharon, parang ganon yung dating, 'di ba? Kung napanood niyo yung laban ni Smaglas kay Sharon, 'di ba, meron si Smaglas na sabay-sabay mag-ingay para kunwari punchline, 'di ba? May ganong linya si Smag kay Sharon nung laban nila nung Round 14. Although hindi ko maintindihan to, pero parang ganun yung atake niya eh. Yung naramdaman kong atake, naramdaman kong energy is parang ganun kay Smaglas. So, inform nyo na lang ako, correct me na lang sa comment section kung tama ba yung naging gut feel ko sa sa sequence na yun. Okay, so kung mali ako, paki-enlighten na lang ako kung ano yung sinabi. Pero kung hindi, kung tama naman ako, solid tayo dun.
tanuan yung latsura ni Poison daw ungo, abiya punchline. Ha? Ha? Dito nila ba ko nanuhon? Kinsindihan ka sila, bro sila hindi kay chindi sa aton. Yo! Ano laki pa? Yo! Powerpuff, Tom and Jerry, ni reference ni Tungangal. Palibas sa basurero, kaya pati karton kinakalakal. Para kumita sa network, pati karton sinasalin. Kaya ayan, madali ka lang kengkuyin. Sangin ang laki pa lang ng tiyan mo? Sangin na parang kubang nakaharap. Pag kumantol ka siguro, patagilid. Patagilid? Sangin ang hirap nun. Imbis na paganto, sa'yo pa ganon? Paano pag threesome? Left, right, Gago. Sabi niya kay Prince Rhyme, patay kang lechon ka, mali ka ng kinakagat. Poison, ano yun? Nangangagat ba yung lechon? Patay na yun. Alam mo kung ano yung bagay na wordplay sa lechong tinira mo? Paksyo! Panay pa multi, wala namang punto yung ini-imply. Kaya gaya ng estilo, kaya di naubusan ng supply. Yung kinukumply, puro anime. Kaya di naubusan ng supply, kaya puro anime. Joke lang yun. Yo, kabilang daw sa all gods. God ganyang itsura? Gago ka ba? Kung ganyan itsura ni God, lahat kami kay Lucifer sumamba. Gago. Anong si Kristo ay kamukha nito yung mga subulsol kay Pilato? Kristo pala ah. Tataihan kita sa mukha, putang ina mo. Kaya pala si Kristo, kasi napaka-OA mo. Sarili mo mismo yung umatake sa'yo, kaya kung si Kristo, lupos yung tina mo. O lupos, nasya ka ba? Nasya ka ba? Okay. Pero kaharap mo ibagwang salamin. Kung ikaw si Kristo, pues ito'y pungsoy, siya yung mamalasin. Kaya tanggihan mo yung swerte at huwag kang pakampante. Laban nila sa Bacolod, si Madlak, talagang bugbog sarado. Kasi yung bars niya, epektibo. Pero ang yabang, akala mo kung sino, di lang naman umubra yung lak kasi ang liit ng titi mo. Yung lak sadyang bumukas nung kayo'y magkasalubong para pumasok at mamatay ka sa patibong. Ako'y isang alimaw na walang awang pumaslang na sadyang nagpakulong para wala nang mapapahamak. Kaya pagsisiyan mo kung ba't binuksan mo yung lak. Oo, mas maingay pangalan mo, pero yung tahimik ang mas delikado. O maraming tumaya sa'yo, pero sa ending, ikaw yung madidiyado. Hawak ko yung titulo. Di mo pwedeng sakupin ang aking teritoryo. Malungkot ka pa rin hanggang ngayon kasi nakatago ka pa sa saya ng nanay mo. Yo, nakatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Oh, tingnan nyo lang ina. Wala ka ng lakas, huwag mo nang ipilit. Sa round 3 mo malalaman kung bakit. Okay, so wala na siguro akong sasabihin sa round 2 ni Pac Tisoy. Naging dragging na talaga yon. Wala siya, para sa akin, wala siyang naging effective na linya. So, ayan, I think yung crowd, yung sabi ko nga sa inyo, yung na-feel ko dun sa maingay na crowd kanina is parang yung kay Smaglas versus Sharon. Feeling ko ganun lang. Yun. Hindi siya ganun ka-effective for me. Yun lang. Poison tayo agad. Poison 13.
Sa mga di nakakaalam, siya si Alvin Cabalfin. Ang mukha ng hip-hop sa Iloilo. Hanep Kapaldin. Kampiyon ng gerahay letra, wow! Si Trupa, ibang klase. Teka, paano yun nangyari? Sobrang wak, putang ina, pre. Huwag ka sanang makampante at ayokong manalbahe. Madali lang magkampyon pag bobo ang mga kasali. O bakit? Aangal kayo? Kasi paborito nyo to? Sa tingin nyo magkakampyon yan kung taga rito ako? Tang ina. Champion. Ulul, sino ka? Si M-Site? Okay, sige. Ani. Asawa ni Side. Ani, isipin mo, eto si Site. O, di ba ang pangit tingnan? Kahit bilan ka na ito ng mamahalin, wag mong mamahalin yan. Imbis mahulog yung babae, mangyayari malulula. Kahit magtanim ng magtanim, wala kang aning makukuha. Ayos. Bakit ba ako nasa battle pagbaba ng Iloilo? Kala ko may outing habang tumatagay ng mojito. Bakasyon ng nais ko, anong ginagawa ko rito? Ilalaban nyo lang pala ako sa tindero ng chorizo? Pero Sai, may nagsabi na ba sa'yo na masarap chorizo niyang tinitinda? Wala pa? Utang ina mo, ba't bumili ka pa? Bago ka kumuha, isipin mo muna. Lupit ng cravings mo. Giniling na pusa. Ayos din diskarte neto. Napabilib ka ba? Wala nang magnanakaw ng ulam. Nakatipid pa siya. Angas ng mindset. Matalino ka. Huling kain ni M-Site, may balahibo pa. Yung bulsa ay kumapal at sa eksena tumagal. Sinasakal niya yung pusa para masabing pusakal. Pwes, ito yung karmang kapalit sa nabigong salarin. Huwag mo kong sagarin. Ikaw naman yung gagawin ko diyang giniling na karne sapagkat pusi ka rin. Oo, pusi ka lang tol, kaya ayaw kitang patulan. Sa akin pa nang hingi ng break, puta napakabanu niyan. Ganyan ang pusi sa Pinas, wala nang dapat pagtalunan. Makaahon lang sa buhay, nagpasibak na sa dayuhan. Tayo, malibanat, Paktisoy. Tanginang yan. Alam ko hindi tumotodo si Poison dito eh. Alam mo yun. Bakit ko nasabi? Siyempre puta, ilang beses na natin na-review si Poison. Sunugan, dito Motus, Flip Top, Isabuhay, di ba? Alam ko yung todo na Poison 13 at alam ko rin PSP pa pala, no? Alam ko yung todo na Poison 13, alam ko rin yung bitin na Poison 13. Tulad ng laban niya kay Pistolero sa PSP, bitin na Poison 13 yun, tol. Laban niya kay EJ Power sa Gubat or sa Isabuhay, tangina, bitin din yun. Pero yung todo naman na Poison 13, laban niya kay Six Threat, yung tangina, sobrang lakas ni Poison 13 dun, men. Laban niya kay Six Threat. Laban niya kay pwedeng Tipsy D. Laban niya kay Tipsy D. Lakas din niya doon. Pero etong Poison 13 dito, alam mo yun, hindi mahina, hindi sobrang lakas. Hindi sobrang hina, hindi sobrang lakas. Nasa gitna eh. Nasa katamtaman lang. Pero alam mo sa sarili mo, kung pinapanood mo talaga si Poison 13, alam mo na hindi to yung 100% na Poison 13 pero sobrang epektibo, 'di ba? Ganon ko ma-describe yung performance ni Poison 13 dito. Hindi siya ganong kalakas, hindi naman siya sobrang hina. Nasa gitna siya pero sobrang epektibo at alam mo, ako personally alam ko na hindi ito yung 100%. Tangina. So pero tangina, ang ganda ng mga napili niyang angulo para kay Paktisoy. Kasi di ko alam kung kilala talaga ni Poison 13 tong si Paktisoy, pero ang ganda ng mga angulo na napili niya para butasin si Paktisoy, di ba? Para gawan ng punchline yung bawat linya na
naisip niya para kay Pactisoy. Ang galing eh, 'di ba? Ganon ka creative si Poison 13 at some point, no. Ganon ka creative si Poison 13. At ayun, no question about this round. First 2 rounds, tangina malino 'yun, Poison 13 'yun. So 20 to 14. Actually, hindi ko na kailangan isa-isahin pa yung mga linya ni Poison 13 dito. Self-explanatory, no? First 2 rounds malinaw, lahat tumatama, mabibigat kay Pactisoy. So first 2 rounds, Poison 30 na yan. Ang pangit daw ng lasa ng chorizo ko. Eh, ba't nasarapan yung asawa mo? Veterano ka na pero mukha kang nasa mid-tier. Yung bulbul o aking pubic ear. Yo! Ang piratang to talagang mandurugas. Kaya si Jonas gusto kang sapakin. Humingi ng ambag, isang yosi lang pala bibilhin. Sabi ni Jonas, panginayaw ba't ikaw lang? Paano naman kami? Pirata daw eh, kaya 1 piece lang yung binili. Oh, okay. At nagalit to kay Pistol, tang ina. Kasi sa Batang Quiapo, di siya sinama. Alam mo kung bakit di ka sinama? Kasi wala kang sariling karakter. Yung iba't ibang eksena, paano mo makakayanan? E-roll mo nga lang bilang ama at di mo nagampanan. Yang pasas mo sa pisngi, ang dahilan kung ba't iniwan ka nun. Gusto mo alisin natin yan para may bali ka na nun? Pero joke lang yun, di ka na mahal ni Patring na ngayon. Alam mo kung ba't iniwan ka ni Patring? May oras ka sa pag-rap pero wala kang oras sa pamilya. Kakataken mo yung asawa mo, take na. Yan ang resulta ng kakamulti mo, tarantado. Yung tugma mo'y dikit-dikit, tiwalay naman kayo ng asawa mo. Kaya ayan, Mr. Lonely. Buti ba yung ulam mong sardinas, may family? Seryoso? Seryoso? Iniwan mo pamilya mo dahil sa pag-rap? Eh kahit may pamilya ka na, pwede ka namang mag-rap. Huwag mong sabihin na mas busy ka pa kay M-Site. Huwag mong sabihin na mas busy ka pa kay M-Site. Tanginang to, kinalimutan yung obligasyon para sa passion. Tangina ako, di ko gagawin yun. Nagra-rap lang ako kung may pagkakataon. Hindi ko ipagpapalit pamilya ko kahit sa anumang bagay. Kasi tandaan mo, Poison, kahit pagkampiyon ka man sa isa buhay, walang parang silbi kung mag-isa ka lang sa buhay. Okay. Yung bago mong asawa, iiwan ka din yan pag wala ka ng kwenta. Kung ako sa'yo, iramin mo yung time machine tipsy day at bumalik ka sa nakaraan at ayusin mo yung buhay mo. 1, 2, 3, tapos ka na! Yo! Malapit na tong mamatay, kaya di na mapalagay. Kasi yung tubig kong binigay, may lason akong nilagay. Round 1, pinainom. Round 2, nangina. Round 3, tuluyan nang nalason. Puro kasi bars at multi ang tanginang yan. Kaya yung setup, di mo na malayan. O magaling ka na battler, pero malas mo na tapat ka sa hustler. Pareho na tayong may anak, pero yung anak mo, iniwan mo na lang. Kaya naisahan ka ng legit na magulang. At ito pa, round 1, pinatay ko si Gregor. Round 2, pinatay sa Batibong. Round 3, pinatay sa Lason. Ang Moko G na to, wala nang takas sa hukay. Paiba-iba ng imahe, kaya paiba rin yung pagpatay. Nang nabalitaan ko kay Doc na gusto mong pumunta dito sa Iloilo, ako'y naka-adjust ng estilo. Kaya gusto ko masulit yung trip mo. Kaya congrats sa'yo. Kasi dito mo sa Iloilo natagpuan yung unang gumaya sa'yo. Uy, kay aking ginaya kasi idol kita. At malaking karangalan para sa akin na makalaban ka. Kaya huwag kang maniwala kay Sixth Street na walang poisong magagaya. Okay, so wala na. Pinakinggan ko na lang talaga yung round ni Pactisoy. Pare-pares yung yung naging atake ni Pactisoy dito from round 1 to 3. Kaka-level yon, pare-parehas. So pinaka napansin kong kulang
sulat or sa performance ni Pactisoy is yung mga solid na direct na haymakers at punchlines para kay Poison 13. Yun lang. Dinamay na naman yung anak ko. Masyado kang predictable ang tanga mo. O eto, larawan ng pagiging pabayang ama ko. Lahat na lang nakakalaban ko, ganyan sinasabi. Nakakairita. Mga chismoso ang putang ina, kala mo talaga kapitbahay ko sila. Yung anak ko, pinagluluto ko yon. Hatid sundo sa eskwela para lalo siyang mahubog. Binibila ng kailangan niya, ginagala. Katabi ko pa matulog. Kaya puki ng ina ka, kung feeling mo pinabayaan ko siya, paano na lang pala kung inalagaan ko pa? Ayoko na sanang bumatel. Totoo, ayoko na sanang bumatel. Napasubo lang bigla. Tas ilalaban nyo ako dyan sa mukhang tao na pigsa. Wala nang magandang sinabi, pangit pa magsalita. Nagre-react lang sa'yo yan para di ka mapahiya. Nung nag-aya sa akin si Sight, tinanggap ko. Karangalan to. Bakasyon ng sabi mo, ba't gantong bitch na tapakan ko? Shit. Merong bitch, walang buhangin. Di ka ba nakatunog? Huwag nang hanapin yung wala, parehas lang kayong durog. Nagkampiyon ka na't lahat, wala pa ring pumapansin. Masisilayan ng inggit kapag kami dumadating. Huwag ka kasing shit. Sang ina, nagkampiyon ka na't lahat. Alam mo yon, yung biglang nagkampiyon ka na, tapos biglang kinumpare, no? Kinumpare niya sa sarili niya saka kay MZ na alam naman natin pares kampiyon yung dalawang to. Si MZ kampiyon ng 2x2 tryout tsaka isa buhay. Si Poison 13 hindi man siya nagkampiyon sa isa buhay pero siya ang kampiyon ng blackout tournament, 'di ba? Tapos biglang alam mo yun, parang ang sinasabi ni Poison dito sa linya na yun is pares tayong kampiyon, tayong tatlo, pero iba yung level namin ni MZ, no? Parang ganon. Ganda ng linya na yun. Sobrang simple pero dominating yun for me. Ang kayong durog. Nagkampiyon ka na't lahat, wala pa ring pumapansin. Masisilayan ng inggit kapag kami dumadating. Huwag ka kasing dumadaing. Wala kang swag, walang dating. Nakadikit ka na kay Doc, di ka pa rin gumagaling. Kumonsulta na't lahat sa araw niyang inireserba. Subalit impis na gamot ay laso ng inireserba. Pinainom ka ng lason para ikay pakalmahin. Mawawala mga daga mo sa dibdib, ngunit mawawala ka rin. Magluluksa ang pandagang sa pagmaltratong di pantao. Di ka lang ipagtitirik, sasayaw pa ng pandango. Estilo ko pang gago, pag sumargo to panjango. Pakatandaan mong pandagang ka lang, ako pandayo. Pandagang baka food panda para lang sa dinner ko. Sapagkat kinain lang mga dinideliver mo. Kaya pag-book ng COD, pinutukan ko to ng usi. Ay, cash on delivery ba yun? Nakakala ko Call of Duty. Sinadya ko yan total mukhang hindi natututukan. Hindi ko titigilan hanggat di nauubusan. Sa dami ng dumanak na dugo, matutuyo yan. Tuloy ang bakasyon pag meron ng matutuluyan. Tang ina mo, Poison. Gagong lakas ni Poison sa round 3. Kung yung sabi ko kanina sa inyo, yung round 1 and 2, hindi ko naramdaman yung pagtodo ni Poison 13 doon. Tangina yung round 3, tol. Ibang klase. Kung pwede lang tayo lumagpas sa 10 points na score, bibigyan ko ng 20 points yung round 3 ni I think parang triple pa nga eh. Alam mo yun, yung lakas ng 1 and 2 ni Poison 13, triple nung round 3 niya. So in short, kung yung 1 and 2 is 20 points para sa akin, tangina yung round 3 niya sobrang layo ng agwat, no? 3 times sa first 2 rounds. So parang it's 60 versus 7 points, no? 7 points ang ibibigay ko sa round 3 ni Pactisoy, men. Pero yung
round 3 ni Poison 13, tangina. Numbers don't lie, men. Ako, para sa akin, first 2 rounds ni Poison 13, replay niya yon at ganun kalakas yung round 3 niya. Halimaw yun, men. Ulitin ko lang kung yung sabi ko sa first 2 rounds hindi ko nararamdaman yung todong Poison 13. Puta, pagdating ng round 3 bigla ko naramdaman yung prepared todo na Poison 13, men. Hindi ko na isa-isahin yung mga linya. Puta, ang lakas nun. So, round 3 is 60 to 7. Yun yung score, puta. Pero since bawal tayo lumagpas doon, scoring natin is lang, up to 10 lang. So, 30 to 21. Puta, halimaw. Ang lakas, gagi. Lakas ni Poison 13 sa round 3. Parang ngayon ko na lang ulit nakita si Poison 13 na ganito lumetra. Sa mga past battles niya kasi na na-review ko, puro siya talo eh. Kay EJ Power, kay Pistolero. Hindi yun yung Poison 13 na hinahanap ko eh. Pero pagdating dito, lakas, men, sa lakas. Poison 13, men, 30 to 21. Battle League, Hanot 3, Visayas Division. Ay, lakas. Isang beses para sa laban na yun. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Retro. Salamat. Mag-ingay para kay Letra sa Casa de Daban. Pero ang boto ng Urado, 3-0. Mag-ingay para kay Poison 13. Shoutouts kay Salamat, Paktisoy. Salamat sa tubig. Deliveran kita ng tubig. May tubigan ako. Kunin mo sa amin. Yo, what's up? Yo, RX Panda, Juel Lucero, Raymond Surmaco. Kag sa tanan nga mga tropas, madamong nga salamat kag sa taga Barrio-Barrio. Yo. Speaking of tubig, yun nga yung napanalunan ni Poison 13 sa sa Blackout Tournament, yung water refilling station, yun. Surmaco, kag sa tanan nga mga tropas, madamong nga salamat kag sa taga Barrio-Barrio. RG. Round 1, dikit pa. Binigay ko ng bagya kay Paktisoy round 1. Oh, Palagay ko marami siyang moments doon, mas pasok yung mga jokes niya doon. Sa round 2, dikit siya, pero binigay ko rin ng bagya kay Poison kasi sa linis ng performance. Tapos round 3 sana yung pinaka-deciding factor, kaso ayun, sobrang nag-dominate na si Poison doon sa round 3. Sunod-sunod yung punchline, ang daming quotables. Yun, Poison 13, round 3 klaro. Round 2 konti, just round 1 kay Paktisoy. Yun. Deadline camera, music, MPTL, all 3 rounds binigay ko kay Poison. All 3 rounds. Round 1, entertaining na laban nila. Kaso yun, pag round 2, round 3, nilamon na ni Poison, punch per punch. yes. Every round talaga. Tapos napaka-commanding ng delivery niya. Kaya all 3 rounds Poison. Yun, Arma, binoto ko si Poison. Round 1, yung starting kasi ni Poison, hindi, kahit sabihin mong, ni Paktisoy, kahit sabihin mong cheat code yun kasi nag-vernacular siya, gumamit siya ng sariling lengguwahe ng Hiligay nun. Hindi kasi siya pwedeng hindi puntusan kasi sobrang lakas din naman ang pagkaka-deliver niya, pagkakatahin niya nun. Kaso iba yung round 1 ni Poison, pare. Solid na, yung creativity, solid na pagkakatahin ng mga linya din. Round 2, binigay ko yun kay Paktisoy. Gahibla lang. Kasi yung momentum ni Poison hindi bumababa. Round 3, may mga feelers na rin, mga sobra rich na rin na linya si Pak. Tapos yung delivery ni Poison, yung ginawa ni Poison sa round 3, putang ina, privilege yun bilang isang battle rapper na makalaban yung Poison na gano'n. Yes. Masulatan ka ni Poison ng gano'n, sobrang solid yun. Kaya ayun, all 3 rounds. 2-1, Poison 13. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ngayon ko lang ulit nakita si Poison 13 na ganun kagigil, no? Tsaka ganun kalakas yung returns. Kaya, yun, I agree with Arma na privilege talaga yung ganun, na makalaban mo yung ganung Poison 13. 1 and 2, hindi pa ganun tumotodo eh. Pero pagdating sa round 3, kill talaga. So, yun lang. Tayo na, nabusog ako sa round 3 ni Poison 13, to be honest, guys. So, yun, kita tayo sa Supremo versus Senseiya. Yun yung next natin. So, excited na rin ako doon kasi nag-PM pa sa akin si Supremo doon. So, tignan natin. Sige, Supremo. Para sa'yo, Supremo versus Senseiya. So, kita tayo doon, mga kumag. Peace out.